kapatid, sama-sama po tayong lumapit sa harap ng ating Panginoon. Tayo po ay dumulog, magpalinis sa Kanya. Sabi po sa 1 John 1:9, sapagkat kapag ipinahayag natin ang ating mga kasalanan sa ating Diyos, maasahan natin na tayo ay Kanyang patatawarin at lilinisin sa mga ito, sapagkat Siya ay tapat at matuwid. Hallelujah. Narito kami, Panginoon. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghahangad ng pangunawa mo. Linisin mo, linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo, Jesus, bawat sulok ng pusong ito. Pintig nito'y luhatrain, tanging sa'yo lamang inihahain. Patuloy po tayong magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon at hingi ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Lumalapit sa'yo, naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, sumasamo sa'yo, naghahangad ng pangunawa ko. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo, Jesus, bawat sulok ng pusong ito. Pintig nito'y luhatrain, tanging sa'yo lamang inihahain. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo, Jesus, bawat sulok ng pusong ito. Pintig nito'y luhatrain, tanging sa'yo lamang inihahain. Linisin mo ako. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo, Jesus, bawat sulok ng pusong ito. Pintig nito'y luhatrain, tanging sa'yo lamang inihahain. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo ako, O Panginoon.
namin, dinarangal ka namin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Tunay nga, Panginoon, linisin mo ang aming mga puso't isipan sa umagang ito. Anumang karumit kasalanan ng aming nagawa, ikaw po ang nakakakita sa mga kasalanan ito. Linisin mo, i-prepare mo ang aming puso't isipan sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad. Bigyan mo kami ng isang pusong tapat, pusong dalisay na nagmumula sa iyo sa umagang ito. Sa aming pagsamba, maranasan namin ang kapangyarihan mo, kalwalhatian mo. At ang kapangyarihan na nagmumula ay patuloy na dadaloy sa bawat isa sa amin na narito. Kahit salamat, Panginoon, dalangin namin ang pagkilos ng Santong Espiritong Banal sa aming kalagitnaan na mag-flow, walang hadlang na gawa ng kaaway. At patuloy din tinataas din namin ang maghahayag ng iyong banal na salita, ang aming Reverend Pastor Peter Obiena. Bigyan mo siya ng karunungan, kalakasan sa pagpapahayag ng iyong banal na salita. Sa pamamagitan niya, Panginoon, ikaw po ang magsasalita sa mga revelation na kanyang ipapahayag at itago mo sa iyong krus, Panginoon, sa kanyang pagpapahayag. Cover us, Panginoon, with your precious blood. Anumang gawa ng kaaway ay patuloy sa kinakas out namin sa aming kalagitnaan, sa aming paligid. Mga disturbances out in Jesus' name, sakit, karamdaman, malayong kaisipan, walang interes sa pakikinig ng banal na salita. Out in Jesus' name, in Jesus' name. Ikaw, Satan, wala ka ng kapangyarihan sapagkat 2,000 years ago, ikaw ay defeated. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa umagang ito ay pinagtagumpay mo na. We declare your kingship, your lordship, Panginoon. Sa'yo namin ibinabalik ang kataas, Panginoon. Pagkasilat at salamat sa tayong pangalan ng aming Panginoon. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Lahat ng anak ng Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Praise the Isa Lord! pa, praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah. Ngayon pong umaga, tayo pong lahat ay malaya na. Kaya po malaya po natin aawitan at papapurihan ng ating Panginoon. Amen. 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 Ako'y nananalig. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Purihin kay Yahweh sa iyong kabutihan. Pag-ibig mo'y tapat, tapat kailan mo.
napakakabuti mo sa aming buhay at wala kaming maihahandog na hindi galing sa kabutihan mo, Panginoon. Liban sa buhay na nanggaling rin sa iyo. Kaya, Panginoon, patuloy na pagharian mo ang buhay namin ito, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, pagsamoy tingin mo, buhay ko. Buhay ko'y hindi lingid sa'yo. Pintig ng puso, pintig ng puso, nalalaman mo, gawa ng kamay, natatanaw mo, kaharian mo, buhay kong ito, patawarin mo, kasalanan ko, linisin mo, puso't isip ko, upang maranasan ang iyong kaharian, pagharian mo. Panginoon, pagsamoy tingin mo, buhay ko'y hindi lingid sa'yo. Pintig ng puso, pintig ng puso'y nalalaman mo, gawa ng kamay, natatanaw mo, kaharian mo, buhay ko ito, tatawarin mo, kasalanan ko, inisip mo, puso't isip ko, upang maranasan ang iyong kaharian, pagharian mo, buhay ko ito, patawarin mo, kasalanan ko, inisip mo, puso't isip ko, upang maranasan ang iyong kaharian. Sabi mo sa'y kaharian mo. Buhay Mahal kong mo ba ito, natin itaas ang ating mga kamay? patawarin Simbolo ng pagsuko mo, natin ng ating mga buhay. kasalanan ko, Linisin mo, puso't isip ko, upang maranasan ang iyong kaharian, kaharian mo, buhay ko ito, tatawarin mo, kasalanan ko, inisip mo,
At sa oras pong ito ay makibukas po tayo sa aklat po ng John chapter 12, beginning verse 1 hanggang verse 8. John chapter 12, beginning verse 1 hanggang 12. Hanggang 8. Patuloy po natin igalang ang pagbasa ng kanyang buhay at banal na salita. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betania, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno na ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Ngayon pong umaga, nais kong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na pinamagatan kong The Life-Changing Work of God. Sa Tagalog, yung nagbabagong buhay na gawa ng Diyos. At sa ating pong subtitle ay What Christ Has Done for You. Ano po ba ang nagawa ng Diyos o ginawa ng Diyos sa buhay mo? Sa umagang ito ay tanungin ko po kayo na isang tanong. How should we respond to God's work in our life? Paano ba tayo tumugon doon sa mga gawa o ginawa ng Diyos sa ating mga buhay? So, sa bawat isa ay makikita po natin sa ginagawa natin kung paano natin nakikilala ang Diyos, paano natin pinaniniwalaan ng Diyos, at paano natin naintindihan ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. So sa oras pong ito ay meron tayong 3 puntos na bubulayin po natin na kung saan paano po tayo mag-respond o tumugon sa gawa o ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kasi katulad nga na sabi ko sa inyo, ay tutugon lamang tayo sa Diyos ng tama kapag alam natin yung ating pinaniniwalaan. Tutugon tayo ng tama kapag alam natin at naunawaan natin kung ano yung pinaniniwalaan natin. At tayo ay tutugon doon sa ating pinaniniwalaan at sinasampalatayanan kapag maliwanag po sa atin. Amen po ba? Kaya sa oras pong ito, tingnan po natin ito pong salitang believe. Okay? Believe, understand, and respond. So number 1 is believe. Tingnan po natin.
Pananampalataya, sumampalataya, paniniwala. Yan, sa Tagalog. Ano po ba yung pinaniniwalaan mo? Ano yung pinaniniwalaan mo? Okay? Gusto kong i-connect natin itong John chapter 12 doon sa unang talata sa John chapter 11 na kung saan kung paano pinakita ng Panginoon yung kanyang gawa at pinaliwanag ng Panginoon yung gawa ng Diyos na kung saan hindi maintindihan ni Marta. Maraming mga naniniwala sa Diyos pero hindi nila naintindihan yung kanilang pinaniniwalaan. Kaya hindi tama yung kanilang respond. Amen po ba? Hindi tama yung kanilang respond. Kaya dito makikita natin si Marta sa panahon na siya ay naniwala sa Panginoon during that time pero hindi pa niya naintindihan ng lubos kung ano yung kanyang pinaniniwalaan. Kaya nung unang pagkikita ni Marta at ang ating Panginoong Jesucristo doon sa bahay nila ay sa Luke chapter 10 verse 40 ay makikita natin si Marta ay aligagang-aligaga. So hindi niya alam yung tamang pagtugon doon sa kanyang pinaniniwalaan. Kaya marami pong mga nagsasabing naniniwala kay Kristo pero hindi pa nila lubos na maintindihan ang kanilang pinaniniwalaan kaya mali ang kanilang pagtugon. So tingnan po ninyo, ito yung unang pagkakataon na si Marta ay dinalaw ng ating Panginoong Hesus. Tingnan po ninyo, Luke chapter 10 verse 40, ano po yung sinasabi doon? Tingnan muna po natin yung Luke chapter 10 verse 40. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya lumapit siya kay Jesus at dumaing, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Yan. Ito po yung unang pagkakataon na dinalaw ng ating Panginoong Hesus ang magkakapatid na Lazaro, Marta at si Maria. At ito rin yung paglilingkod na ginawa ni Marta nung una. Kaya nga po dito, sa John chapter 11 verse 21 to 27, tingnan po ninyo kung paano ko sinasabi at sinasabi ng Biblia na hindi pa lubos na naintindihan ni Marta yung kanyang pinaniniwalaan. At kung sino yung nagsasalita sa kanya. Tingnan po ninyo, marami sa loob ng simbahan ganito. Kaya yung pagtugon doon sa pananampalataya, minsan ay hindi tama. So ngayong umaga ay gusto ko pong maintindihan natin at maunawaan natin yung tamang pagtugon doon sa pinaniniwalaan po natin. Kaya marami mga, katulad nung nabalitaan ko, sabi doon yung daw worship leader ng simbahan, ginahasa yung 14 na taon na babae. Sabi ng ABS-CBN. Okay? So tingnan po natin dito. Sa John chapter 11 verse 21 to 27. Sabi rito, okay, basahin po natin. Chapter 11 verse 21 hanggang 27. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay.
Verse 26, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin na hindi mamamatay, kailanman, naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Sa sinabi ko, sumagot siya, opo, Panginoon, naniniwala po kung kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. So tingnan po ninyo, ano ang tinutukoy ni Marta at tinutukoy ng ating Panginoon nung sila'y magkausap? Ang tinutukoy ng ating Panginoon ay bubuhayin ni Kristo si Lazaro physically. Pero ang pagkaunawa ni Marta sa kabilang buhay. Amen po ba? Nakita nyo? Tingnan po ninyo dito sa verse 21, sabi niya, Panginoon, kung narito lang sana kayo, hindi sana namatay yung kapatid ko. Pero anong sagot ng ating Panginoon? Anong sagot niya? But even now. Yung salitang but even now, at ngayon nga, sabi niya, sa oras na ito, ano man ang hingin mo sa Diyos, ay ibibigay niya. Nakita niyo yung sinabi ng ating Panginoon? At sinabi rin ng ating Panginoon, ang iyong kapatid ay mabubuhay muli. Mabubuhay muli. Ano ang tugon ni Marta? Anong tugon ni Marta? Sabi niya, Marta told him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Tingnan ninyo yung sinasabi ng ating Panginoon tsaka sinasabi ni Marta. Kaya nga minsan, alam niyo po ba na, minsan yung respond natin o yung tugon natin sa Diyos, magkaiba doon sa ginagawa natin dahil hindi natin naintindihan yung sinasabi ng Diyos at yung ginagawa ng Diyos. Sinasabi ng Panginoon, sabi niya ngayon din, ano man ang hingin mo sa Diyos ay ibibigay ng Diyos. Di ba? Sa verse 22. Ngayon, sa bawat isa po sa atin, ano man ang hingin ninyo sa Diyos, sa tingin nyo ipagkakaloob ng Diyos sa inyo ngayon? Hello? Tanungin ko po kayo, ano man ang hingin ninyo ngayon, sa tingin nyo ipagkakaloob ng Diyos sa inyo ngayon? Do you believe in that? Katulad ng tanong ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, mabubuhay yung kapatid mo. Marahil marami magsasabi, pag sinabi ko sa inyo, dahil sinabi ng Panginoon, ngayon din, ano man ang hingin nyo sa Diyos, ipagkakaloob sa inyo. Merong magsasabi, sa kalooban ng Diyos. Merong magsasabi, depende sa gawa ng Diyos. May magsasabi, Amen! At may magsasabi, alam ko, may gagawin ng Diyos. Pero hindi siya naniniwala na ngayon din gagawin ng Panginoon. Pero alam niya may gagawin ng Diyos. Iba-iba ang pagkaunawa. Pero alam niyo po ba, kapag lubos po natin na paniniwalaan kung ano yung sinabi ng Diyos, tignan po ninyo, Martha told him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Pero sabi ng Panginoon, kaya niya sinabi, ako ang buhay. Sa verse 25, I am the resurrection. Sabi niya, ako ang buhay at muling pagkabuhay and the life. The person who believes in me, even though he dies, he will live. Kahit mamatay siya'y muling mabubuhay. Dalawa ang pinatutungkulan ng Panginoon during that time. Bubuhayin niyang muli physically si Lazaro during that time at pwede rin siyang magkaroon ng buhay na maguli sa kabilang buhay. Amen po ba? Kaya dito tinutukoy ng Panginoon na bubuhayin niyang muli si Lazaro. Kaya ang tanong ng ating Panginoon, sabi niya rito sa verse 26 ay, indeed, sabi niya, sinabi niya sa verse 26, at sino mang, sabi niya, indeed, everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe that? Mga kapatid, dalawa ang pinapatungkulan ng Panginoon dito na. Pwedeng mabuhay
pwedeng mabuhay sa kabilang buhay. Amen po ba? Kasi bakit? Makapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang bumuhay ng patay. Ako hindi ko kayang bumuhay ng patay. Only God. Amen po ba? Only God. Kaya nga po, alam niyo po ba na ngayon, ang isang patay sa kasalanan, once na narinig mo ang sinasabi ni Jesucristong ito, na sinasabi niya kung ikaw ay naniniwala na kaya kang buhayin ng Panginoon, mabubuhay ka spiritually. Dahil sa salitang naririnig mo ngayon, na si Kristo ang buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang naniniwala sa akin, sabi niya, kahit mamatay ay muling mabuhay. So, makikita natin yung sinasabi ng ating Panginoon, ang sino mang patay sa kasalanan, kayang buhayin ng Panginoon at tayo ay mabubuhay sa kabilang buhay. Pero kaya rin bumuhay ng Panginoon ng patay na physical? Kasi eto yun eh. Binuhay ba si Lazaro during that time? Ang Diyos lang ang makakagawa nun. Hindi natin kayang gawin yan. Nang bumuhay ng patay. Pero kaya nating bumuhay ng patay espiritual sa pamamagitan ng pangangaral natin ng salita ng Diyos at si Kristo na ipinapangaral natin. Mabubuhay siya. Kapag bawat isa sa atin ipinapangaral natin ang tunay na nagbibigay buhay. Amen po ba? Bawat isa. Pwede mong buhayin espiritual yan sa pamamagitan ng pananampalataya mo at ibinahagi mo si Kristo sa tao. Mabubuhay yan. Espiritual. Pero kapag hindi ka naniniwala at may doubt, may takot ka, at hindi mo ipinapangaral si Jesus, I don't think so na mabubuhay espiritual yan. Kaya nga bawat isa po sa atin, ang tanong, sabi sa verse 26, naniniwala ba kayo? Do you believe? Hello? Mga kapatid, ang patay sa espiritual, kapag pinangaralan mo yan ng salita ng Diyos at naniniwala ka sa Diyos na bumubuhay ng patay, mga kapatid, mabubuhay yan. Amen po ba? Hello? Ito ang tanong ng Panginoon kay Marta. Kaparehas din ang tanong sa atin. Do you believe in that? Yung sinabi ng Panginoon, indeed, everyone who lives, sabi niya, everyone who lives and believe. Ngayon, naniniwala ba kayo? O kung naniniwala ka ngayon na ikaw ay patay sa kasalanan, naniniwala ka ba na kaya kang buhayin ng Panginoon? Nabuhay na maguli. Spiritual Buhay ka ngayon pero patay tayo, spiritual, sa kasalanan. Pero kayang buhayin ng Diyos yan. Amen po ba? Kaya nga, tingnan ninyo huwag kayong yung parang malito. Ang tinutukoy ng Panginoon dito, dalawa. Dalawa ang tinutukoy niya kasi Diyos siya eh. Bubuhayin physical si Lazaro at bubuhayin din espiritual ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Amen po ba? Dalawa po ang pinapatungkulan ng Panginoon dito. Pero gusto ko pong makita po natin dahil nga tayo ay hindi natin nakita si Christ. Pero kung kayo ay naniniwala sa sinasabi ng Panginoon, indeed, everyone who lives and believe in me will never die. Hindi ho tayo mamamatay. Katulad na sinabi niya sa verse 25, ang sinuman maniwala, sumampalataya kay Kristo kahit mamatay ay muling mabubuhay. Kaya nga tayo, physically, talagang merong hangganan yung buhay natin. May time na tayo ay mamamatay. Pero maniwala kayo, kapag tayo ay sumasampalataya kay Kristo, kahit mamatay tayo physical, mabubuhay tayo sa kabilang buhay. Amen? At muling bubuhayin din po itong physical na to sa kanyang muling pagbabalik.
Kaya yun po yung sinasabi ng ating Panginoon, yung physical na katawang ito, pwede ring buhayin ng Panginoon kapag bumalik na siya dito sa lupa. Unang bubuhayin niya ang mga patay at saka niya kukunin ang mga buhay. Sabay po yan na aakyat sa lapahap. Mauunang mabubuhay yung mga patay. Kaya itong physical na katawang ito ay buling bubuhayin ng Diyos. So naniniwala ba kayo doon na kayang bumuhay ng Diyos physical at kaya ring bumuhay ng Panginoon spiritual? Kung naniniwala po kayo, ang Diyos po ay gagawa po niyan sa buhay natin. Kaya nga po sa buhay natin, anong sagot ni Marta? Si Marta na kung saan dun sa una ay mareklamo. Hindi niya naintindihan yung kanyang paglilingkod. Amen po ba? Hindi niya naunawaan yung kanyang paglilingkod nung una. Talagang aligaga siya, pagod na pagod. Pero makikita po natin dito, nung magsimula si Marta na tanungin ng Panginoon at pinaliwanag ng Panginoon, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Yes, God physically kaya kang buhayin and God spiritually kaya rin tayong buhayin ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi siya ang buhay at muling pagkabuhay. Amen po ba? Siya ang buhay at muling pagkabuhay. Siya ang nagbibigay buhay at siya rin ang bumubuhay ng mga patay. Patay pisikal at patay espiritual. Kaya wala hong doubt dito. Anong sagot ni Marta sa John chapter 11 verse 27? Kailangan tayong sumampalataya. Amen po ba? Kailangan tayong maniwala na ang Diyos, siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Bumubuhay siya ng patay at bumubuhay din siya ng spiritual. Anong sagot? Yes, Lord. Kung ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoon, ay sasabihin mo, yes, Lord. Tanungin ko kayo, do you believe in that? Anong sagot nyo? Anong sagot nyo? Yes, Lord. Alam nyo po ba na 3 ang karakter na meron dito? At mamaya makikita po natin kung ano yung respond ng 3 karakter, si Marta, si Maria, at si Judas. Pero dito, gusto ko muna pong makita nyo ito. Anong tanong ng ating Panginoon? Do you believe in that? Yung gawa ng Diyos. Naniniwala ka ba sa gawa ng Diyos na kayang bumuhay ng patay at siya ang muling pagkabuhay? Yes, Lord. So tingnan nyo, yes, Lord. Ibig sabihin, siya ay Diyos ni Marta. Siya ay Diyos ni Marta. Okay? So dito po, believe and say, yes, Lord. So ngayon, naniniwala po ba kayo na ang Diyos ang muling pagkabuhay at ang buhay? Kaya niyang bumuhay ng patay at kaya niya rin tayong buhayin sa kabilang buhay sapagkat siya ang buhay at muling pagkabuhay. Ito yung gawa ng Diyos. Kaya, pangalawa, kung tayo po ay sumasampalataya sa Diyos, kailangan naintindihan natin yung gawa ng Diyos. Paano nangyari yung sinasabi ng ating Panginoon na ako ang buhay at muling pagkabuhayan, sino mang nananalig sa akin kahit mamatay, siya'y muling mabubuhay. Alam nyo ba na naparito ang ating Panginoon para gawin kung ano yung ipinagagawa ng Diyos sa Kanya? Sabi ng John chapter 9 verse 4, ginagawa ko ang mga gawa na ipinagagawa ng nagsugo sa akin. Kaya dito po, yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ito po yung the finished work of Christ.
Malibang maintindihan natin ito, hindi natin paniniwalaan ng lubos ang Diyos. Ngayon, ano ba itong the finished work of Christ? Pag sinabing finished work of Christ o yung natapos na gawa ng Panginoong Yesus, ito po ay kinumpleto ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Kinumpleto ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ito ay makikita natin sa John chapter 19 verse 30. Tingnan po ninyo. Nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsabi ng natapos na. It is finished. Diba? Sa Greek word, anong sabi sa Greek word? Sinabi ng Panginoon, matapos siyang uminom ng alak, tetelestai. It is finished. So, dito makikita natin yung salitang finish, ito po yung ginawa ng Panginoon na pagliligtas at pag-aalay ng kanyang buhay sa bawat isa po sa atin. Unawain niyo pong maigi ito, ha? Yung sinabi ni Kristo, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na tapos na. Ibig sabihin, maniwala po kayo. Tinapos na ng Panginoon lahat. Lahat ng problema ng tao. Alam niyo po ba na ang problema ng tao? Ang problema ng tao, malayo sa Diyos. Hindi makaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya nung unang panahon, ang tao ay laging naghahandog sa Diyos ng mga tupa, naghahandog ng mga dugo para sila ay mapatawad sa kasalanan. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Tinapos na niya. Winakasan na niya. Winakasan na niya yung kasalanan na kung saan tayo ay mamamatay. Yung kapangyarihan ng kamatayan. Winakasan na niya yung hiwalay tayo sa Diyos. Kaya nga dito, yung kasalanan na meron tayo, tingnan natin. Yung pagliligtas ng Panginoon, redemption and atonement of Christ, yung kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, siya po yung naging handog, alay. Kasi bakit? Kailangan maghandog sa Diyos ng isang handog na walang kasalanan. At sino po yun? Si Kristo lang ang walang kasalanan. Wala nang iba. Kaya nga po si Kristo, dahil siya ang karapat-dapat na maging sacrificial offering para yung problema ng tao ay masolusyonan. Tingnan po ninyo, unawain nyo maigi ha. Jesus' death on the cross is seen as the ultimate sacrifice, paying the price for humanity's sin and reconciling people with God. Tingnan nyo ha, hiwalay tayo sa Diyos. Kaya nga yung mga tao kahit sinasabi nilang maka-Diyos sila, pero tandaan natin, unless na naintindihan mo yung ginawa ni Kristo at paniniwalaan mo yan, ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na pakikipag-ugnay muli sa Diyos. Ikaw ay magkakaroon ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Kasi bakit? Ito yung ginawa ni Kristo. At tinapos niya ito sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Kaya mga kapatid, tingnan ninyo yung ginawa ni Christ. Tandaan ninyo, hindi tayo pwedeng maging kalugod-lugod sa Diyos. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon, tingnan po ninyo sa Hebrew 9, verse 26. Anong sinasabi ng Hebrew 9, verse 26? Ang sabi ng Hebrew 9, verse 26 ay, sabi rito, kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula pa nang likain ang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siyang nagpakita, ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog
na kanyang inialay. Mga kapatid, dati, paulit-ulit na naghahandog sa Diyos. Pero kung hindi ginawa ni Kristo yon, wala sanang katapusan ng paghahandog ng tao. Pero dahil minsang ginawa ni Kristo, sabi sa Hebrew chapter 9, verse 26, makikita natin dito na ang ating Panginoong Jesucristo ay pumarito. Pumunta siya sa lupa para yung problema ng tao ay masolusyonan. Amen po ba? At ito yung ginawa ni Kristo. Minsan siyang namatay, inialay niya yung kanyang sarili, yung kanyang buhay, yung kanyang katawan, para tayong lahat ay magkaroon ng kapatawaran at magkaroon ng pakikipag-ugnay muli sa Diyos. Nahiwalay po tayo. Amen po ba? Kaya tingnan po ninyo, yung redemption and atonement of Christ o yung redemptive works of Christ, ito po yung tatlong keyword na makikita po natin. Propitiation, redemption, and reconciliation. Yung tatlong keyword na yan, dun sa atonement of Christ, yung redemptive works of Christ, yung ginawa ni Kristo, yung sinabi niyang, it is finished. Ito po yan, propitiation. Ibig sabihin yan, appease. Anong ibig sabihin ng appease? Doon sa taong o sa sino man na nagkaroon ng tinatawag na gap. So tayo ay patuloy na nagkaroon ng tinatawag na satisfaction doon sa puot ng Diyos. Alam niyo po ba na ang puot ng Diyos ay parurusahan ang lahat ng makasalanan? Amen po ba? So sabi po ng Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Ibig sabihin lahat ng tao ay makasalanan. Hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya yung puot ng Diyos ay nananatili sa taong makasalanan. Pero salamat sa ginawa ng Panginoon. Doon sa tinatawag na propitiation ay satisfying God's anger against sin. So ibig sabihin, ang Diyos ay nagkaroon ng satisfaction doon sa kasalanan na meron tayo. Amen po ba? Ang tao makasalanan. Kaya nga doon sa ginawa ni Christ, tayo po ay napatawad. Amen? Yung paghahandog ng Panginoon na dapat sana ang kasalanan na ating pagbabayaran doon sa impyerno, ito po ay inako ni Kristo. Inialay niya yung kanyang buhay at doon ay nalugod ang Diyos. Kaya salamat. Ang Diyos din po ang may gawa niyan sapagkat isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. So ginawa ng Diyos yan para tayo po ay maligtas. So redemption, buying back from sin, ibig sabihin, makasalanan, hawak ni Satanas yung buhay natin. Sabihin, mamamatay tayo. Iba ang nagmamay-ari. Pero dahil binili niya sa kanya yon, binili niyang muli sa pamamagitan ng kanyang dugo. Alam niyo ba na lahat ng mga kaluluwa na sumampalataya kay Kristo, binayaran ng mahal na dugo ng Panginoon, may presyo. Kaya yung pagbayad po sa atin ng Diyos, yung pagtutubos ng Panginoon sa atin, yung pinangtubos sa atin doon sa kasalanan, na dapat sana tayo ang magbayad. Mahal na presyo po yan yung dugo ni Kristo. Amen po ba? Buying back from sin. Binayaran ng dugo ni Kristo. Kaya kapag naunawaan po natin ito, yung mga kasalanan natin, kaya si Kristo pagka tinignan mo yung krus, lahat ng dugo na dumanak mula ulo hanggang talampakan, yan ang naglinis sa kasalanan natin. Yan ang pinambayad sa mga kasalanan natin.
Amen po ba? Kaya tayo po'y natubos. Ibig sabihin, nakasanla yung buhay natin kay Satanas. Nakasanla ang buhay natin doon sa impyerno. Mamamatay po tayo. Pero salamat sa ginawa ni Kristo, tayo po ay tinubos. Reconciliation. Restoring the relationship between God and humanity. So sa pamamagitan ng atonement o yung pag-aalay ng Panginoong Hesus, ito po yung pagre-restore ng Diyos sa relasyon natin sa Kanya. Amen po ba? So tignan po natin itong mga verses na ito na nagpapakita ng ginawa ng Panginoon na propitiation, redemption, at maging yung tinatawag na reconciliation. Sa Romans chapter 3 verse 24 to 25, tignan natin sa Tagalog para maliwanag. Lagay nyo ng Tagalog yan. Sa Romans chapter 3 verse 24 to 25, ano ang sinasabi dyan? Ang sabi rito, ngunit dahil sa kanyang kagandang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid sapagkat nung unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisa ng mga kasalanang nagawa ng tao. So ibig sabihin, pinatunayan ng Diyos, siya rin mismo ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na ialay ang kanyang bugtong na anak, siya mismong gumawa nito, hindi tayo. Walang makakagawa niyan. Kaya nga yung ginawa ng ating Panginoon, patunay lamang na ang Diyos ay matuwid. Wala siyang kasalanan. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, unawain yung maigi. Dahil sa atin, na tayo po ay mahal na mahal ng Diyos. Talagang minahal ka niya, minahal niya rin ako, at meron siyang malasakit sa bawat isa. Kaya tingnan niyo yung gawa ng Diyos. Amen po ba? Sa 1 Peter chapter 2, verse 24, ano yung sinasabi diyan? Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Hello? Gumaling po tayo. At makikita po natin sa pagkamatay niya sa krus, lahat ng mga kasalanan po natin, pinasan niya lahat yun. Kaya nga, kung napanood natin yung The Passion of the Christ, pwede bang ipakita niyo yung clip ng binubuhat ni Christ yung krus? Gusto ko lang makita po natin kung paano ang Panginoong Jesucristo ay bigat na binubuhat niya yung krus at habang binubuhat niya yon ay hinahampas siya ng mga Romanong mga sundalo na talagang walang habas na talagang pinagtatawanan, inalimura, pinaglaruan ng mga tao. Sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 24, sa kanyang kapagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Yung mga sugat na yon, nagsigaling po tayo. Saan? Sa kasalanan. Yung kasalanang meron ng tao na hindi kayang pagalingin, sa pamamagitan ng sugat na yon, tayo'y nagsigaling. Kaya kapag kaisipin mo, di ba? Napakahirap ng ginawa ng Panginoon. At matapos siyang paghahampasin doon, pinabuhat siya ng krus. At siya ay pinako. At doon sa krus ng Kalbaryo ay namatay. Pag-iisipin mo, grabe kung ikaw kaya ang nandoon. Kung tayo kaya yung parusahan ng ganun.
Grabe ang hirap. Ganon kahirap ang dinanas ng ating Panginoon para lamang tayo'y malaya, mapalaya, magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng kapatawaran, magkaroon ng tinatawag na pakikipag-isa sa Diyos. Ginawa ng Diyos yan, ibinigay niya ang bugtong na anak. Kaya nga nung nandito siya sa lupa, sabi niya, naniniwala ka ba sa akin? Ako ang buhay at muling pagkabuhay, ang sino mang nananalig sa akin kahit mamatay muling mabubuhay. Yan ang ginawa ng Panginoong Yesus. Pag naintindihan mo ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi mo sasayangin ang pagkakataong iyon na ikaw ay tanungin ng Diyos, naniniwala ka ba? At pag sinabi mo yung yes, Lord, naniniwala po ako. Amen po ba? So the finished work of Christ is the final and enduring work with nothing more needed for salvation. Wala nang pwedeng gawin pa ang sinuman. Lahat ng simbahan, wala silang pwedeng gawin. Walang pwedeng ipalit doon. Sapagkat ito ay tinapos na ni Kristo. Amen po ba? Final na yun eh. Ibig sabihin, yun na yun. Wala nang iba. Kaya nga kung tayo po ay patuloy na parang nag-aalinlangan doon sa ginawa ni Kristo at mamumuhay kang muli sa kasalanan, tinapos na ni Kristo yun. Minsan lang yun. At sinayang mo yung pagkakataon na ikaw ay niligtas ng Panginoon sa krus. Final na yun. Amen po ba? Kung naintindihan mo yun, ang buhay mo ibibigay mo sa Diyos. Iaalay mo yung buhay mo sa Panginoon. Isusuko mo yung buhay mo sa Panginoon para lang ikaw ay malapit sa Diyos. Kasi wala po tayong kakayanan na maging malapit sa Diyos Ama maliban sa ginawa ni Kristo. Amen? Ngayon, naniniwala ka ba sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Amen? Sa oras na ito, ano ang nararamdaman mo ngayon habang nakikita mo yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? So the finished work of Christ, it not just a past event. Hindi yun natapos na nangyari na yon. But also a present reality offering forgiveness. Mga kapatid, pinapakita ng Biblia, pinapakita ng Diyos na tayo po, lahat ng mga tao na sasampalataya sa Kanya ay kayang-kayang patawarin sa Kanyang kasalanan. Strength and grace for daily living. Yung araw-araw na pamumuhay natin. Kung gusto mong ang buhay mo ay mamuhay ayon sa katwiran ng Diyos, kasi matuwid siya eh. Sa 1 Peter chapter 2 verse 22, anong sabi rito? Ang sabi po rito, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. So tingnan po ninyo, ang ating Panginoon, 1 Peter chapter 2 verse 21. Sorry. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa ating Panginoong Yesus, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, at ngayon ay naintindihan mo kung bakit niya ginawa iyon, sapagkat tayo po ay makasalanan. At mahal na mahal ng Diyos ang sangkatauhan para magkaroon ng tinatawag na kaligtasan at kapatawaran ng tao, kailangan niyang gawin iyon. Nagtiis siya sa krus at para tayo ay magkaroon ng isang halimbawa na kung saan iniwan ni Kristo, tinapos na ni Kristo yun. Amen po ba? At ngayon, sino mang naniniwala at nakakaunawa sa ating Panginoong Hesukristo sa ginawa niya, ito po, ano po ang respond natin? Paniwalaan po natin at tayo po ay umunawa. Understand
Kapag tayo ay nakakaunawa, let us put our trust on Him and obey Him. Amen po ba? Trust and obey the Lord. Magtiwala po tayo. Doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, maniwala ka, pinatawad ka na. Doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, sapat na para ikaw at ako ay malinis sa lahat ng kasalanan. At tayo mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos Ama at magkaroon tayo ng karapat-dapat na pamumuhay. Sumunod ka lang. Huwag ka nang sumunod sa dati mong buhay. Kung ikaw ay dating lasenggo, huwag mo nang sundin yon. Kung ikaw ay dating sugarol, babaero, butangero, lahat ng kasalanan, iwanan mo na yon. Magtiwala ka sa Diyos at sumunod. Ngayon, tanungin ko kayo. Kanina, do you believe? Yes, Lord. Pangalawa, do you understand? Pag naintindihan mo, magtiwala ka sa ginawa ni Kristo at sumunod. Then, ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Naintindihan mo na ngayon? Tanungin ko kayo ulit, what Christ has done for you? Katulad nung pinakita kanina. Grabe, hindi natin sukat akalain na magawa ng Diyos yan kahit na tayo makasalanan. Amen? Kapag iintindi mo yon, uunawain mo yon, hindi mo sukat akalain na magagawa niya yun para sa iyo at sa akin. So, anong respond? Tingnan niyo yung respond ni Marta, ni Maria, at ni Judas. Doon sa tatlong sinabi ko kanina na believe, understand, and respond. So, ano ang respond ni Marta? Si Marta, she served. Mary, she gave. Judas, he asked. Tingnan po ninyo yung iba't ibang respond doon sa ginawa ng Diyos. At baka tayo po ay katulad din nito. Katulad din ni Judas, katulad din ni Marta, katulad din ni Maria. So si Marta, after niyang makita uli si Christ, dahil may ginawa ang Panginoon sa kanila, binuhay niyang muli si Lazaro. Kaya ano yung respond ni Marta? So dito sa verse, John chapter 12 verse 2, in-invite uli si Christ para kumain sa kanilang tahanan. Anong ginawa ni Marta? Iba na siya. Dahil sa ginawa ng Panginoon sa kanila, sa kanyang buhay, what Christ has done kay Marta, ano yung ginawa niya? Balik mo doon sa doon sa English ko kanina, kasi meron doon na Marta serve. Naglingkod si Marta. Pinaglingkuran niya ang Panginoon ng walang pagrereklamo. Hindi na siya nagrereklamo diyan. Bakit? Kasi naniniwala siya, kasi sinabi niya, "Yes, Lord." Tapos, ano yung nangyari? Naintindihan niya kung ano yung kanyang pinaniniwalaan. Sa bawat isa sa atin, kapag tayo po ay nakakaunawa, maglilingkod tayo ng hindi nagrereklamo. Amen po ba? Kasi yung ginagawa ni hindi na niya ginagawa yun para sa kanya, para sa kanyang mga kasama, kundi ginagawa niya yun sa Diyos. Mas matindi yung ginawang paglilingkod ni Christ. Amen po ba? Pero bago mamatay ang ating Panginoong Jesucristo, bago ipako sa krus, nagpamalas siya ng halimbawa, hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga disipulo. At hindi yon pagkababa ng kanyang pagiging Diyos. Pinakita niya yung halimbawa na kung saan isang halimbawa na paglilingkod na dapat ginagawa natin dahil naintindihan natin yung pinaniniwalaan nating Diyos. Walang pagrereklamo. Ibig sabihin talagang she served positively. Naglingkod ng totoo.
truthfully, lovingly sa Diyos dahil sa ginawa niya. Pangalawa, Mary gave. Nagbigay si Mary. Ano yung verse 3? Mary took a litron of very expensive perfume made of pure nards and anointed Jesus' feet. She wiped his feet with her hair. Mga kapatid, tingnan po ninyo yun. Dahil naniwala siya kay Christ at naintindihan niya yung ginawa ni Christ, mga kapatid, nagbigay siya sa Diyos. Mahal po yun. Mahal ang pabango na yan. At sa aking pag-research, mayaman pala itong sila Marta, sila Maria at sila Lazaro. Kaya si Maria ay nakapagbigay ng ganitong mamahaling pabango at hindi niya pinanghinayangan. Mga kapatid, tingnan po ninyo yung ginawa ni Marta. She gave yung pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. At sa kanyang ginawa, ibinuhos niya sa paanan ng ating Panginoon. At alam niyo po ba kung anong pinamunas pa niya? Yung kanyang buhok. Sabi ko nga sa inyo, ang buhok ng babae, ito yung crown of glory ng babae. Pag gumanyan ng babae, ang ganda ko. Tama? Pag gumanyan ng babae, ibig sabihin, napakaganda niya kasi yung buhok. Pero si Maria, buhok niya ang pinamunas niya sa paanan ng ating Panginoon. Putik-putik yun. E di pagkatapos niya, makita mo yun. Ang tigas ng buhok niya dahil sa putik. Parang si Bruca. Pero hindi niya tinignan yung kanyang sarili doon. Mga kapatid, kaya ba natin itong ginawa ni Marta na to? Pero mo yun? Yung mahal na bagay sa kanyang sarili at pwedeng gamitin niya yun para sa kanya, di ba? Para bumango siya. Pero tingnan ninyo, anong nangyari doon sa lugar na yon? Naging mabangong samyo doon sa loob. Amen po ba? Alam nyo, yung bawat ibibigay natin sa Panginoon, kapag ikaw hindi ka tawag nito, hindi mo binibilangan ng Panginoon, ito, nagbigay na ako nakaraan, ito, ganito, ganyan binigay ko. Mga kapatid, wag mong bilangin ng Diyos. Kasi kung bibilangin tayo ng Panginoon doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, wala tayong pwedeng may pakita sa Diyos na kaya natin bayaran yung ginawa niya. Amen? Sinong pwedeng pumalit? Sinong pwedeng tumumbas doon sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Kaya mo bang hampasin ka ng pamalo na may sima? Eh yun nga lang, pagsabihan ka ng masamang salita, galit na galit ka, yung pa kayang hampasin ka ng ganon? Diba? Kaya ba natin na tumbasan yon? Itong si Marta, hindi niya tinignan yon. Kasi bakit naintindihan niya yung ginawa ng Diyos? Talagang binigay niya yung pinaka-the best. Mary gave the very best. Ikaw, anong the best ang pwede mong ibigay sa Diyos? Wala tayong pwedeng ibigay. Sa Kanya lahat eh. Buhay natin sa Kanya. Lahat ng meron tayo galing sa Kanya. Ano pwede nating ibigay? Alam niyo, puso natin. Ano bang laman ng puso mo? Kaya mo bang ibigay sa Diyos yung pinaka-the best na ng puso mo? Ano ba yung laman ng puso mo? Yung laman ng puso mo ba ay ang Panginoon? Talagang number 1 siya? Na walang makakaagaw niyan kahit sino man? Tingnan mo, si Maria, walang nakapigil sa kanya. At merong pumipigil. Ito, sa verse 4. Verse 4, 5, and 6. Ito naman, si Judas.
Hindi niya naintindihan yung ginawa ng Diyos. Kaya bakit? Nasa isip niya ay yung makapagnakaw siya. Kasi hindi niya alam yung ginawa ng Diyos eh. Tandaan ninyo, si Judas, never niyang tinawag na Lord ang ating Panginoong Jesucristo. Bagamat siya ay pinili na isa sa mga apostol ng ating Panginoon during that time. Pero from the very start, hindi ganun ang utak ni Judas. Ang nasa utak ni Judas, sumama siya dahil nga ang alam niya, si Kristo ay magiging hari. At yung alyansa na kung saan talagang pisikalan ang ni Judas. Kaya nga ginagawa niya, physical din. Ayan wala siyang ginawa, kundi magtanong, bakit? Sa church, maraming bakit? Bakit ganito yung pera? Bakit ganyan? Wala namang binibigay. Kung sino pa yung hindi nagbibigay, yun ang mareklamo sa pera. Sa church, kung sino yung walang ginagawa, yun yung maraming tanong. Sa church, kung sino yung mga hindi naglilingkod, yun yung mga nagtatanong, bakit kailangan pa natin maglingkod? Yan si Judas. Hindi naintindihan yung ginawa ni Kristo. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, pag naintindihan mo kung ano yung pinaniniwalaan mo kay Christ, at naintindihan mo rin yung ginawa ni Christ, alam niyo po ba na tayo po ay magkakaroon ng willingness sa ating Panginoon na mag-serve, willingness to give, talagang yung pinaka-the best na ibibigay mo sa Diyos. Oras, yung buhay mo, pati yung lahat ng meron tayo, treasure. Ibibigay mo sa Diyos. Kaya dito, recap. Tingnan po natin yung recap. Believe, we say, yes, Lord. Understand? Naunawaan niyo po ba? We trust and obey. Magtitiwala tayo at susunod sa Panginoon. And lastly, when we respond, we win. Tayo'y nagtatagumpay. Amen po ba? At yung win na yan, meron pong ibig sabihin yan. Kaya nga sa conclusion, gusto ko pong makita po natin kung ano yung iyong pinaniniwalaan at naiintindihan mo yung pinaniniwalaan mo, yun yung respond mo sa pinaniniwalaan mo at naiintindihan mo. Amen po ba? Kaya ako naniniwala ko sa taong naiintindihan niya at naniniwala siya sa Diyos. Yun yung mga positibo na gumagawa para sa Diyos. Yun yung mga talagang nagbibigay ng buhay sa Panginoon. Kaya nga dito, what we firmly believe is that we understand. And it is our response to God. Kung ano yung pinaniniwalaan mo at naiintindihan mo, yun yung respond mo. Tingnan niyo si Judas. Dahil yun yung pinaniniwalaan niya at yun din ang naintindihan niya, anong respond niya? Negative. Si Maria, ano yung pinaniniwalaan niya at naintindihan niya? Binigay niya yung pinaka-the best. Pinaka-mahalaga. Pinaka-expensive para sa Diyos. At tignan niyo yung ginawa niya yung parang pagka tinignan mo isang babae, pupunas mo yung buhok mo sa paanan ng isang lalaki. Parang kahiya-hiya yun. Pero hindi niya alintana yun. Si Marta, na dating reklamador pero nung naintindihan niya, binago siya ng Diyos. Kasi naintindihan niya. At naniniwala siya. Kaya mga kapatid, what we firmly believe, ano yung pinaniniwalaan mo? Ang Diyos mo ba ay makapangyarihan? Ang Diyos mo ba ay kaya kang patawarin? Ang Diyos mo ba kaya kang buhayin? Ang Diyos mo ba may magagawa ba sa buhay mo?
Ang Diyos mo ba malakas? Ang Diyos mo ba mayaman? Ang Diyos mo ba kayang magpagaling ng anumang sakit at karamdaman? At kayang bumuhay ng patay? Kung naniniwala ka, at naintindihan mo rin, naniniwala ko, walang makakapigil sa iyo. Kasi yun yung respond natin sa Diyos. What we firmly believe and understand, and it is our response to God. Amen po ba? Kaya sa bawat isa sa atin, lahat ng ginagawa nyo rito, ganun natin pinaniniwalaan ng Diyos at naintindihan. Amen po ba? Tumutugtog ka. Tugtog ka. Kapag ikaw tumutugtog ka na parang ganun lang, ganun mo kinikilala ang Diyos. At ganun mo naintindihan yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Parang ang liit. Pero once na ikaw naintindihan mo yan, lahat ng ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon, talagang napakataas ng ating pagtingin sa Diyos. We will respond kung paano mo siya kinikilala at naiintindihan mo ang ginawa ng Diyos sa iyo. Amen po ba? What Christ has done sa buhay mo? Anong ginawa ng Diyos sa buhay mo? Kaya si Martha at si Maria naintindihan nila kasi binuhay na maguli yung kapatid nila. Sa atin, anong ginawa ng Diyos sa atin? Alam niyo ba ako? Never na ako ay gumibap. Bakit? Sapagkat nakita ko ang Diyos na totoo. Sabi ng Bible, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan patungo sa langit. Siya ang katotohanan. Siya ang buhay. Wala nang pwedeng maging daan. Wala nang katotohanan na mahanap ka pa dito sa lupa kundi si Christ. Kaya sa bawat isa sa atin, mga kapatid, anong respond mo? Ganon lang ba kaliit ang respond mo sa Diyos na makapangyarihan sa buhay mo? Ganon lang ba ang respond mo? Kaya ako naniniwala ko, kung mapapansin ninyo sa bawat isa sa atin, challenge ko kayo. Sa lahat ng ginagawa nyo, yan yung respond kung paano nyo kinikilala ang Diyos mo. Sa lahat ng paglilingkod na ginagawa nyo, pati yung pagdalo-dalo natin sa church, dadalo ka ngayon, sa susunod hindi, dadalo ka ngayon, sa susunod hindi, ganun mo kinikilala ang Diyos mo. Hello? Maglilingkod ka ng ganito? Maglilingkod ka ng ganyan? Ganun mo kinikilala ang Diyos mo. At ganun mo rin naintindihan yung mga ginagawa niya sa buhay mo. Kaya sa bawat isa sa atin, anong respond natin sa Diyos natin? Ngayong umagang ito ay nakatunghay ang Diyos sa bawat isa sa atin. What is your response sa ginawa niya? Ikaw na ang sumagot. Sa puso mo, do you believe in God? Naniniwala ka ba sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? Naintindihan mo ba ang ginawa niya sa buhay mo? Sa oras na ito, kung ikaw ay naniniwala at naintindihan mo, then respond. Let us apply this. Willingly, in action, no reservation. Amen? And respond to that, you will win. Magtatagumpay ka. Gusto mo magtagumpay? Yes. Willingly give your best to the Lord. Willingly give the very service na kung paano mo siya kinikilala. Kaya sa oras pong ito, gusto mo magtagumpay sa buhay natin?
Tinapos na ni Christ yun eh. It is finished. Sabi niya, ibig sabihin, nagtagumpay na siya. So if you want to win, let us apply this. Willingly serve the Lord. Willingly give to the Lord what is due unto Him. In action. Talagang lagi tayong no? Kahit umuulang kahapon, alam niyo ba na challenge ako dun sa mga dun sa mga katutubo na bata. Sa totoo lang, mas lalong nagbubus yung aking alab ng paglilingkod sa Panginoon. Kasi bakit? Alam niyo, ala silang Diyos. Kasi naniniwala sila kay ala. Kaya ala silang pera. Kaya namamalimos sila. So ganun nila kinikilala ang Diyos nila. Tanong ko sa kanya, kung naniniwala ka kay Allah, dapat hindi ka namamalimos. Mayaman ang Diyos eh. Hindi na siya makasagot. Pero sinesharan ko sila patungkol kay Christ. Sabi ko, mayaman ang Diyos ko, sabi ko. Nasa langit siya. Kaya nga, let us continue to pray. Huwag nating hayaan na nasa comfort zone lang tayo. Lumabas ka. Ibahagi mo si Christ. Ang daming tao na hindi nakakilala kay Christ. Amen po ba? Huwag mong panginayangan yung buhay mo na baka mamaya masira yung beauty mo. Masira yung kakisigan mo. Maubusan ka ng budget. Tandaan ninyo, never na mauubusan ng budget ang Lord. Ganun ko kakilala ang Diyos. Never na ikaw ay manghihina at magkakasakit. Bakit? Siya ang nagpapagaling eh. Siya ang nagbibigay na lakas. The Lord is my strength. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Mga kapatid, palalakasin tayo. Isa mararamdam mo yung pagod. Pag napagod ka, Lord, palakasin mo ako. Yung joy na nanggagaling sa Panginoon, yun yung lakas natin eh. At habang naaalala natin yung pag-ibig ng Panginoon, lalong nanunumbalik yung lakas natin kapag medyo nanghihina ka na. Mga kapatid, kahapon, tinitingnan ko yung mga ala. Naniniwala sila kay ala. Ala silang pera, kaya wala rin silang makain. Ala. Alang pag-asa. Alang pera. Sabi ko, naniniwala ka kay ala. Alang yan? Alang magagawa sa'yo. Pero si Kristo, sabi ko, katulad nung sinabi ko sa inyo, tinapos na ni Kristo lahat. Kaya sa oras na ito, I challenge you. Lumabas kayo sa comfort zone. Gawin natin kung ano yung pinagagawa ng Diyos ngayon habang merong pang panahon. Amen po ba? Huwag natin sayangin yung oras natin, yung panahon natin. Sabi ng Bible, tingnan ninyo sa Mark chapter 8, verse 34. Gusto ko po kayong i-challenge dito. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, ang sinumang gustong sumunod sa ating Panginoon, kailangan kalimutan niya yung kanyang sarili. Sabi rito, Mark chapter 8, verse 34, pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga lagad at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin. At sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano bang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Mga kapatid, panahon na. Gumising tayo sa katotohanan. Lahat ng bagay na meron tayo, lilipas yan. Yung ganda, yung lakas, maging yung kayamanan. Walang kwenta yan kapag kinalimutan mo si Jesus sa iyong buhay. Pero kapag si Kristo inilagay mo sa iyong puso,
inuna mo si Kristo at ang kanyang mga salita, tiyak, ikaw ang magkakaroon. Amen po ba? Hindi mawawalan yung taong uunahin si Kristo. Pero yung taong ihuhuli si Kristo sa kanyang buhay, siya yung mawawalan, sabi ng Bible. Naniniwala ka ba? Naintindihan mo ba ang sinasabi ng Biblia? Kung naintindihan mo, sumunod ka, kalimutan mong yung sarili, pasanin mong yung krus. At naniniwala ko, sasamahan ka ng Panginoon. Sa oras na ito, tayong lahat ay tumayo. Yung worship ka. Kapatid, sa oras na ito, patuloy mong paniwalaan ng Diyos. Hayaan mong sumunod ka sa Kanya habang inaawit natin ang awit na ito. Kilalanin mo siya sa iyong buhay. At hayaan mong ang buhay mo ay ilagak mo sa Kanya. At hayaan mong pagarian Kanya. Pagsamoy dinggin mo, buhay ko'y hindi lingid sa'yo. Ano ang pintig ng puso mo, kapatid? Sa oras na ito, alam ng Diyos kung gaano mo siya kamahal. Alam ng Diyos kung ano ang ginagawa mo. Pero sa oras na ito, nais ng Panginoon na pagarian ka niya. At kung bubuksan mo ang iyong puso, sa oras na ito, ipapasok siya at maghahari siya sa iyong buhay. Yes. Linisin mo puso't isip ko upang maranasan ang iyong mahal at pagarian mo. Kapatid, sa oras na ito, kung nais mong kumilos sa buhay mo ang Diyos, itaas mo ang iyong kamay at patuloy kang lumapit. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, pagsamoy dinggin mo. Panginoon, pagarian mo ang bawat isa. Lakipan mo ng iyong kapangyarihan, ng iyong espiritu upang sa gayon ay maunawaan nilang iyong ginawa. Paniwalaan ka nila at ikaw ay patuloy na paglingkuran nila sa kanilang buhay. Yes, in the name of Jesus. Hallelujah. Gawa ng kamay. Pagharian mo. Linisin mo puso't isip ko upang maranasan ang iyong kaharian. Pagharian mo. Pagharian mo.
Sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay pinatawad, nilinis. Sa oras na ito, hayaan mong ang buhay mo ay pagarian niyang lubos. Buhay ko ito. Patawarin mo Kasalanan ko. kasalanan ko. Linisin mo puso't isip ko upang maranasan. Kung ikaw ay naniniwala sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, let the people sing, sabihin mo sa Panginoon, pagarian mo. Buhay kong Yes, habang sinasabi mo ang awit na ito, patawarin ang Panginoong Jesus ay dumadaloy sa iyong buhay. Ang kanyang espiritu ay nananahan sa iyo. Yes. Kung ikaw ay naniniwala, paghaharian ka ng Diyos. upang maranasan ang Minsan pa nating sabihin, pagarian mo. Pagarian mo, buhay kong ito. Patawarin mo. Patawarin mo, Kasalanan ko. kasalanan ko. Linisin mo. Linisin mo. Puso't isip ko. Puso't isip ko. Upang maranasan Upang maranasan ang iyong mga gawa. iyong mga Everybody sing! pagarian mo. Yes. Buhay kong ito. Tanggapin mo ang kanyang pagpapatawad. Patawarin Tanggapin mo ang paglilinis ng Diyos sa buhay mo. ko. Tanggapin mo ang kanyang paghahari. Isip mo. Yes, Lord. Hallelujah. Puso't isip Panginoon, sa oras mong ito, upang salamat sa iyong presensya. Hallelujah. Pagarian mo. pagarian mo. Buhay ko ito. Patawarin mo. Patawarin mo kasalanan ko. Linisin mo puso't isip ko upang maranasan ang iyong kaharian. Wala nang ang ibang Panginoon. Diyos ka at Hari, Diyos ka at Hari. Sa habang panahon, wala nang ang iba. Wala nang ang iba. Si Jesus, ang aking Panginoon. Patuloy mong ideklara, wala nang ang iba. Wala nang ang iba. Panginoon, Diyos ka at Hari. Sa habang panahon, wala nang ang iba. Wala nang ang iba. Si Jesus. Minsan nating itaas pang ating mga kamay at sabihin mo, wala nang ibang Diyos. Lahat ng naniniwala sa oras na ito, patuloy mong itaas ang iyong kamay. Declare it by faith. Yes, ang Diyos ay kikilos sa iyong buhay. Kung gaano mo pinaniniwalaan siya, patuloy mong sabihin sa Kanya, Panginoon, Jesus, Ikaw ang aking Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay. Ang iyong Espiritu, paranas mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Yes. Si Jesus ang aking Panginoon. Si Jesus ang aking
Jesus siyang aking Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon. We believe in you, God. Ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas. At naintindihan namin ang mga ginawa mo. We will obey. Susunod kami, Panginoon. At magtitiwala sa iyo lamang, Panginoong mga gawa. O Diyos, kami po ay patuloy naggagawa, gaganap, susunod at patuloy naggagawin ng iyong kalooban. Sa oras pong ito, lahat ng nais na sumunod sa Panginoon, itaas niyong inyong kamay. At nais ko kayong ipanalangin. Panginoon, narito ang mga babae at lalaki na nais sumunod sa iyo. Katulad ng sinabi mo, Panginoon, kung naniniwala ka, si Marta ay sumunod, si Maria ay nagbigay, at patuloy nilang ginawa ang iyong kalooban. Panginoon, hayaan mong ang nakasaad sa banal na kasulatan ay mangyari at maganap sa iyong mga lingkod na ito. Sa mga nais sumunod sa iyo, maniwala sa iyo, hayaan mong magmanifest ang pangako ng iyong salita. Panginoon, salamat po. Dahil sinabi mo, kami ay susunod sa iyo. At ang mga salita mo ay pinaniniwalaan namin. At salamat sa pangunawa na patuloy mong iginawad. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Hayaan mo po, O Diyos, patuloy nilang maranasan ang kapayapaan. Maranasan ang katagumpayan. Maranasan, Panginoon, ang kalayaan. At ang iyong Espiritu Santo ang siyang laging mamalagi at manahan sa bawat isa. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa iyo ang lahat ng pagsamba. Sa iyo ang lahat ng karangalan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ng mga naniniwala ay magsabi ng Amen. God bless po. Hallelujah. If we believe, ano nga po ulit sasabihin natin? Yes, Lord. If we believe, ano po muli sasabihin natin? Yes, Yes, Lord. Lord. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Trading Master! I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I laid it them down for the joy